Ayoko na talaga. Okay, anyway, unahin na natin to. So, how many real roots, number 111, does the quadratic equation have? Okay, ano sa tingin niyo sagot? Letter? Letter ano kaya to? How many real roots? Paano tayo nagkukuha ng real paano natin nalalaman kung ilan yung real roots? Actually, madali na nga din yung sagutan lang eh. Kapag ang roots naman kasi malalaman mo kapag nag-factor ka, 'di ba? So kapag nag-factor ka, anong magandang factor niyan? May factor ba tong maganda? Ano sa tingin nyo? Parang hindi pala ma-factor ng ayos, no? Tama ba? Actually, eto mali, no? Hindi kaya. Wala. Okay, sige na nga. I-solve natin siya ng mas tamang paraan. Kapag may mga tinatanong sa inyo about number of roots, anong concept sa algebra ang kailangan nyong gawin? Hanapin nyo yung tinatawag na letter D. Yan. Ano tawag yan? D? Discriminant. Correct. So ayan, may naglagay na sa inyo na formula. At tandaan na kapag ang tinatanong is about the number of roots, ang Q dun sa inyo, hahanapin ko yung discriminant. And ang discriminant is b squared minus 4ac. Okay? Na kung saan, ano ba yung mga letter B na yan, sir? Ano yung letter A? Ano yung letter C? Basta tandaan nyo lang lagi yung format naman natin, di ba? ax squared plus bx plus c equals 0. So, ibig sabihin, ang B, yan yung coefficient ng x. Ang A, yun yung coefficient ng x squared. Yung C, yun yung nagsa-standalone na constant. Basta dapat ang nasa right side ay 0. So, now, kapag sinolve natin to, ano mangyayari? Ano ang pinaka-B natin? Ang pinaka-B natin is negative 4, tama ba? Negative 4 na naka-square. Minus 4, anong A natin? 1. Ang C natin is 12. So, this is 16 minus 48. So, the answer is negative 32. Tama ba? And anong sinasabi sa discriminant? Anong sinasabi sa rules ng discriminant? Sige, double check natin ha. Ano naman sir kung negative yung lumabas na discriminant? Kapag ang lumabas mong discriminant ay, ito, lagyan natin dito. Kapag yung value nito ay greater than 0, meron tayong 2 real roots. Okay? Kapag naman less than 0, no real roots. Okay? Kapag naman nag-equal 0, yan yung nafa-factor nyo. So, ibig sabihin, merong may 1 root. Pag naman equal sa 0, meron tayong 1 root. Yan, real and equal. 1 root. Yan, okay? Klaro tayo? So, anong magiging sagot natin? Dahil yan ay less than 0, the answer is no real root or so ano yun? Wala, 0. Tama no? Letters 8. 0. Walang roots. Okay? So, klaro tayo dyan. Walang root. Screenshot. Screenshot. Mabilis lang naman yung screenshot. Okay, basta tatandaan nyo is ito. Kapag greater than 0, 2 real. Kapag less than 0, no real. Pag equal 0, 1. Okay? Clear. Next tayo. Number 112. Convert pi over 3 to radians. So, geometry. Geometry to. Paano nagko-convert? So, parang may mali dito sa ano. Kasi pi over 3, normally, ang radians, okay. Pagdating sa geometry, ang angles, may mga units din ang angles. At ang angles, normally, ay either expressed as degrees o kaya naman as radians. Pero kapag radians ka kasi, normally ito yung may pi. Okay? Medyo may weird lang dito sa questionnaire niya. Kasi, since pi over 3 to, ibig sabihin, ito na yung radians. So, I think ang better question dito is convert to degrees. Okay? So, ang gagawin nyo lang lagi, basta tatandaan nyo, ang pi,
radians ay katumbas ng 180 degrees. Tandaan nyo lang tong conversion factor na to. So, ang gagawin nyo lang dyan, para yung pi over 3 is equal to 180 over 3, kaya magiging 60 degrees. Unless, gusto niyang degree talaga yan, no? 180. Mukhang gusto niya tayong lituhin. O sige, ipapakita ko na lang pareho, ha? Kung halimbawa lang, mali itong question na to, at convert pi over 3 to degrees, ang magiging sagot, letter A. Okay? Pero, kung papanindigan niya na ganyan yung question niya, actually may lalabas ding sagot. O, screenshot nyo muna to. Pero nag-gets nyo yung principle ng pi rad tsaka 180 degrees. Okay? O, ayan na. Si Tong Lee Jeff, how is pi 180? Okay. Sa context ng pag nagsosolve tayo ng mga area ng circle, circumference, ang pi natin doon is yung 3.14. Pero pag nag-move na tayo sa geometry, talking about angles, iba na yung context ng pi. Ang pi ay 180 degrees. Ang pi radians ay katumbas na ng 180 degrees. Okay? Tayo. Car A went 6 kilometers north and car B went 8 kilometers east from a certain point. Okay, so assuming nagsimula sila sa same reference, okay? Si car A nagpunta ng 6 kilometers na north. Halimbawa, nandito si car A. Yan. Tapos, si car B naman went, baka mamaya hindi nyo alam ano yung mga direction, ha? Nabubura yung comments. Naku, bakit? Ano ang east? Ano ang east? Nasa kanan, nasa kaliwa. Tandaan nyo lagi, news. Pero pag ganyan, yan ang ating compass. Okay. Sabi ni A sa left. Nasa right, ang east. Uy, nasa east, ha? Maliban na lang pagkaliwete. Pagkaliwete ba, naiiba din yung compass? The joke lang. Okay. So, ano mangyari? 8 kilometers east. So, ito naman siya. Yan. Although, sa case na to, magiging pareho lang din naman yung sagot niyan. Kasi nga, left-right lang. So, ang tinatanong sa atin, how far apart are they? So, anong gagamitin natin concept? So, ito yung tinatanong. Anong gagamitin nyo dyan? Concept. Pythagorean theorem. So, anong sinasabi sa Pythagorean theorem? Para malaman natin to, kunin mo lang yung square ng isang side, i-plus mo dun sa square ng isa pang side, tapos i-square root mo sila. Okay? So, magkakaroon ako ng 36 plus 64, square root of 100, the answer is 10 kilometers. So, very basic. Basic. Point. 1 point ka na pagdating sa hubgat. Tsaka Pythagorean triples yan, di ba? 6, 8, 10. Para yung 3, 4, 5. Tingnan mo, di ba yung 3, 4, 5, Pythagorean triples yun? Pag multiple siya ng 3, 4, 5, like, na din yun, matic. Okay? Next tayo. Sir, ganyan ba lumalabas? Minsan, lumalabas yung mga ganyan kasimple. Yes, pwede. Kumakain ako eh. Sorry. Sir, may reviewer ba tayo? Kailan ba nagkaroon ng tayo? Joke lang. Which of the following can be sides of triangle? Ano nang tatandaan nyo? Tandaan nyo lang lagi. Di ba halimbawa may triangle ka? A, B, C. Para maging isang triangle siya, dapat kapag pinag-plus mo yung dalawa, mas malaki siya dun sa C. Kapag tinerno ko naman ang B at C, dapat mas malaki siya dun sa A. At kapag tinerno ko yung C tsaka A, mas malaki siya kay B. So, dapat lahat ng terno-terno mo, mas malaki dun sa natitira. Nagets nyo? Ayun yung magsasabi sa'yo na pwede siyang maging sides ng isang triangle. So, i-check natin. Ang gawin nyo na lang dyan, trial and error yan. Isa-isa talaga. So, 6 plus 7, 13. Ang 13 ba mas malaki sa 13? Hindi, equal. So, matic X na to. Okay? 4 plus 5 is 9. So,
dito pa lang sa una ha, dahil pumalya na yung 6 plus 7, 13, huwag nyo nang i-check yung iba pa. Dapat kasi masatisfy yung tatlo ha. Dapat lahat yan check. Dapat lahat ito check. Kapag may isa dyan check, tapos yung dalawa mali, X na yon. Okay? Dapat lahat. So, dito sa sa letter B, bawal na din. 4 plus 5 is 9. O, di ba? So, X na rin yan. Mas maliit siya sa 10 eh. O, 10 plus 12, 22. Ang 22 ba mas malaki dito? Nako, hindi rin. Ayun, may Pythagorean triple sa baba. Ito na kagad. Pero pag chinek mo din, 5 plus 12, 17. Mas malaki sa 13. Di ba? Next, 12 plus 13, 25. Mas malaki sa 5. So, tama rin. 5 tsaka 13, 18. Mas malaki sa 12. So, tama rin. Yun yung patunay na nasasatisfy niya yung tatlo. Naintindihan nyo? Sir, pwede po ba magkaroon ng copy? Pwede naman. Ang tanong, ibibigay ko ba? Joke. Pwede naman, pwede naman. Sumali kayo dun sa Discord natin kung hindi pa kayo nakaka-join. Nandun yung file. Okay, next. Ganon. Yung 1 naging 3. So, paano mo nakuha yung 1 naging 3? So, para siyang ito, sabi niya, para siyang 1 times 2, tapos, nag-2 plus 1 ka. Okay, nagkaroon ka ng 3. Okay, tapos, yung 3 natin naging 7. Ang ginawa niya, yung 3 na to, ita-times niya sa 2, which is 6. Tapos, yung 6 pag nag-plus 1 ka, maging 7. Sige, sundan natin. Tapos, yung 7 naging 17. So, pag finalo ko tong pattern na to, na times 2 plus 1 times 2 plus 1, ang gagawin natin dyan is 7 times 2, 14. Ayan, lobat na kagad. Tapos, 14 plus 1 ba? Magiging 15 eh. Mali naman. Hindi, magiging plus. Para maging 17 siya, nag-plus 3. Medyo weird na yung pattern na yun. Okay. Ewan, ayaw ko na sagutan to. Masyadong mahirap. Pero sabi nyo, 41. Hindi ko mabasa yung yung mga sinusulat nyo. Times 2 plus previous number. Sige, times 2 plus previous number. Okay. Sige, try natin. Di ba, halimbawa, 3, nag-times 2 tayo, 6, plus 1, ayun, 7. Okay? Tapos ito, nag-times 2 tayo, tapos nag-plus 3, previous number. Okay, makes sense. So, sige, sundan natin yon, previous number. 17, ano mangyayari? Ang gagawin natin, 17 times 2, 17 times 2, 14, 34. Ayan. Tapos, i-plus natin sa previous number, which is 7. Ayun. Okay. 41 nga. Lumabas. 41. Ayan. Medyo kailangan nyo maging creative pag mga ganyang pattern. Hindi siya basta-basta plus minus. Pero interesting. Good job kayo dyan. Okay. So, ang naging pattern is times 2 plus previous number. So, ito, nag-match plus 1. Ayun. Tapos plus 3. Tapos plus 7. Ayun. Okay. Okay. Okay, screenshot nyo na lang yan. 41 ang sagot. Nice one. Nice problem. Okay. May tama na kayo. Smile. Next, what is the median of the following numbers? Ano ang median? Ano ang concept ng median? Ano ang median natin? Ang gawin nyo lang lagi, arrange from lowest to highest. From lowest to highest. Or yung tinatawag nilang letter A, ascending order. Okay? Kasi kapag hindi nyo make sure na na ascending order, nako, mamamali kayo. So 1, 2, 3, 4, tapos ang gawin nyo lang, kung even yan, ang gagawin nyo, kunin nyo lang yung average nitong nasa gitna, which is 2.5. Paano mo makuha yung 2.5? Kunin mo yung average. 2 plus 3,
5 divided by 2. So, letter D. Okay? Ganun lang naman si median. Basta ang critical dito sa median, always make sure na naka-ascending order ka. Kasi kapag hindi nyo siya ni-rearrange, basta-basta kayo okay, ilan sa kaliwa, ilan sa kanan, mamamali kayo. Okay? May soft copy. May mga first time bang pumasok dito? So, dun sa mga bagong pasok sa live natin, pwede nyo puntahan itong IG, and then nandyan yung math guide, yung mga per topic na discussion, kung gusto nyo mapanood yun dati. Tapos yung mga nagtatanong ng Discord, pumunta kayo sa TikTok. Pagdating doon sa TikTok account, merong bulletin doon ng Tara Aral Pilipinas. Isasend ko na lang ulit yung Discord na QR code. Bumaba bigla. Ano bumaba bigla? Okay. Next tayo. Next. Kuya, may topic ba equation? Oh, meron doon. Equation of line. Okay. Solve for x tayo. Yan. Okay, interesting din yung mga ganitong question. Ang gawin natin. So, pag ganyan, isimplify nyo lang yung mga pwede nyo isimplify. So, dito sa denominator, pwede na kagad natin tong mag-factoring tayo. Pwede ba? Mag-factoring. Anong factors dito? X plus 4, x plus 2. Tama ba? Okay. Equals, ano ang square root of 576? Ano ang square root of 576? 24 ba? Tama ba? 24 times 24. Okay. Ito, 24 to. All over x plus 2. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, merong x plus 2 sa kanan, denominator. Meron din sa kaliwa, denominator. So, pwede nyo nang i-cancel yan agad-agad. Okay? So, matitira tayo ng... Huwag kayo basta-basta nagka-cancel ha. Hilig na hilig kayo magka-cancel. X plus 4 equals 24. Yan. Okay, mas madali nang ma-solve. So, x equals 24 times x plus 4. So, x equals 24x plus, ano ang 24 times 4? 96. Okay? O, yan na. Nakikita ko na yung sagot. So, ano mangyayari? Pag nilipat ko to sa kaliwa, magkakaroon ako ng x minus 24x equals 96. Negative 23x equals 96. Divide both sides by negative 23. The answer is negative 96 over 23. So, letter D. Okay? Kuha ba? Letter D. So, gagawa tayo ng linya. Sa case na to, PQRS. So, 4. Di ba? Tapos, tandaan natin yung mga restrictions. Sabi, even integer. Always remember na kapag mga ganyang problem, ang pamimilian mo lang naman, di ba ito? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Ilan lahat to? Di ba 10 yan? Okay? Pero tandaan nyo, sabi, even integer. So, pag integers, ano lang mga pamimilian ko? Pwede si 0? Pwede ba magtapos sa 0? Di ba pwede? Si 2 pwede rin, si 4, si 6, at saka si 8. So, ibig sabihin, dun sa pangdulo, unahin natin to, meron kang 5 option. Nakuha? 5 option. And then next, pagdating dito, may restriction, dun ba sa susunod may restriction pa? Kailangan ba even number or add? Yes or no? Or hindi na? May restriction ba? Yes or no? May restriction ba to? Add or even lang ba? Meron. Wala naman, wala. Kasi hindi naman siya nagre-require na dapat add or even. Pero, sabi, no digits can repeat. So, ang gagawin natin, technically, ilan ang pwede kong pamilihan kanina? Ilan lahat ang pwedeng pamilihan? O, mga bata. Ilan ang pwedeng pamilihan? Hindi, nandito ka na sa second digit. 10. Kaya lang, tandaan nyo nalagyan na natin ng number yung dulo. Bawal daw maulit. So, yung 10 magiging ilan? Yung 10 magiging ilan na lang? 9. Kasi nga, meron ng isa dun sa ba't may nag-4 sa inyo? So, magiging 9.
Nagets ba? Bakit naging 9? Oh, si New Perry, naliligaw na. Ulit ha, 4 na digits, ang nasa dulo, 5 lang. Bakit? 0, 2, 4, 6, 8. Okay? Pagdating naman dito sa 4th digit, ang pamimilian mo 10. Kasi wala kang restriction eh. Pwedeng 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya yan 10. Kaya lang, dahil merong sinabi, no digits can repeat. Meron ka ng digit sa 4th digit mo, di ba? So, kung ano ang number yon, bawal maulit. Kaya yung 10, babawasan ko ng isa. 9 na lang. So ngayon, pagdating ko dito sa pangalawang digit, ilan na lang? Di ba? So mababawasan ulit yung options ko, so magiging 8. Pagpunta ko dun sa unang digit, mababawasan ulit yung options ko, magiging 7. So pag tinimes mo yung 4 na yan, 7, 8, 9, 5, the answer is letter C, 2, 5, 20. 8, 7. World Cup, everybody jump. Kung Fu Fight. Dali lang pala. Sabi siya yung dali lang eh, di ba? Given the equation, 2x squared plus 7x plus 6 equals 0, what are the possible values of the variable x? Dali naman ito. O, paano yan? Factoring lang to, di ba? 2x squared plus 7x plus 6 equals 0. O, isip na tayo ng factors yan. Trial and error na lang kayo. 2x, x, tama ba? Tapos siguro 3 and 2. Oh. Tama ba yan? Tamang factor yan? O, double check nyo muna. 2x times x is 2x squared, so correct. 3 times 2 is 6, so correct. 3 times x is 3x. 2x times 2 is 4x. So, pag pinag-plus mo to, 7x. Which is matching dito. So, tama yung factors natin. Okay? So, ngayon, anong gagawin na natin dyan? Equate nyo na lang sa 0. So, 2x plus 3 equals 0. Tsaka isang x plus 2 equals 0. Solving that will give you x equals negative 2. Tsaka 2x equals negative 3 divided by 2. The answer is negative 3 halves. So, pag tinignan nyo sa options, ang lalabas lang ay si letter A. Tama sana, low-bat lang. Nakuha to? Given ito yung sinasabi ko na pagdating sa UPCAT, minsan may data analysis. Oo. Re-reddit ko to. Okay. Given the population of the Philippines is... sige nga, anong basa dito? Grade 2. Grade 2 math. Grade 2 math. Marunong ba kayo magbasa ng mga numbers? Anong basa dito? Anong kinakain ko? Styrofoam. Anong basa dito? 100. Oy, anong 1 million? Gigigil ako ng mga 1 million ha. Bumalik tayo sa grade 1 ha. Huy, anong billion? Anong place value nito? Ones. Tens. Gigigil niyo ako ha. Hundreds. Thousands. 10,000. 100,000. Bigyan ng jacket. Ay, hindi. Pagdating dito, million. 10 million. So, 100 million. 100 million, okay? Anyway, pang grade 2 yan. So, how many individuals are not Roman Catholic? Okay. How many are not Roman Catholic? Okay. So, ang Roman Catholic ay 82. So, pag tinignan nyo itong pie chart na to, 18. Anong nire-represent nitong mga numbers na to? Ano sa tingin nyo? Nire-represent yan. Yan ay nagsisimula sa letter P. Anong tawag sa mga yan? Percent, correct. So, ibig sabihin, 82%, 6%, 2%, tsaka 10%. Ang sinasabi, given that the population is 100 million, how many individuals are not Roman Catholic? So, not Roman. So, ang titignan mo na lang is ito, which are 10 plus 2 plus 6, so 18%. Okay?
So, kunin mo lang ang 18% ng 100 million, which is 18 million. Letter dog. A, B, C, D. So, pag rhombus, ganito siya. A, B, C, tsaka D. Okay? And then point A is... hindi. Naka-plot siya. So, kailangan natin mag-plot. Okay, so 1, 1, 2. Tama ba? 1, 1, 2. So, ito yung point A natin. Do-drawing tayo. Point A. Tapos, point B is 3, 2. 1, 2, 3. Sobrang manlapit. Point B. Tapos, point C, 2, 0. Ayun. Point C. Pero rhombus daw siya. So, tingin nyo, nasan yung isa pang point, yung letter D? Nasan kaya yung point letter D? Di ba ang itsura ng rhombus kasi ganito? Di ba parang paganyan? So kung binigay ito, tsaka ito, papatak siya dapat dito. Di ba? Kasi tingnan nyo, parang isang unit lang naman yung Di ba? Yung distance nito. So yun din yung gagawin ko doon. Okay? So ito yung magiging natin, rhombus natin. Yan. So ito yung point D. Tapos, what is the length of diagonal BD? Okay. Ang tinatanong is BD, so ano ang sukat nito? Okay. So, pagdating sa geometry, pwede nyo mas makuha yung distance, di ba? Ng dalawang points. So, ang pwede nyong technique dyan is, tignan nyo to, imagine niyo para kayong may mabubuong triangle. Na-i-imagine nyo ba yung pwedeng itong triangle na to? Parang right triangle lang to, di ba? Para makuha ko to. So ito, anong side nito? 3. Tama ba? Tama ba? Paano nyo nakuha ang 3 to? Kasi di ba parang 1 unit, 2 unit, 3 units. Tapos dito naman sa patayo, ilang units to? 2. So pwede ko na makuha yung pinaka-diagonal. So anong mangyayari? 3 squared plus 2 squared, Pythagorean lang ulit. So magkakaroon ako ng square root of 9 plus 4, square root of 13. So letter A. Letter A. Number 123. Okay. Sige. In the English Premier League, there are 20 teams that go against each other twice in one season. How many games in total are played in one season? Okay. So ano to? May pag-counting techniques ulit na to. Okay, sa isang Premier League daw, there are 20 teams that go against each other. How many games are played in one season? So ano sa tingin nyo? Nagmamatter ba yung order or hindi? Nagmamatter ba yung order dito or hindi? Feel ko C. Nagmamatter kaya yung order? So isipin nyo lang, parang parang may game, di ba? May laro, may team 1, may team 2. Oh, parang ganun lang naman yan. May 20 teams. Okay? So, kapag isipin nyo marang may team 1 hanggang team 20. Sa kada palaro, ilan yung naglalaban? Di ba parang 1-on-1 lang naman yan, di ba? Okay. So, the correct, yan, may naglagay na sa inyo. Mangyayari, hanapin nyo lang yung combination. Okay? So, gagawin lang natin, hahanapin lang natin yung combination dito. So, 20 teams. Tapos, ilan ang naglalaro sa bawat isang laban? Dalawa, di ba? So, ano ang formula ng NCR? N factorial over R factorial times N minus R factorial. Tama ba? Ganyan ang formula ng NCR, di ba? Okay. So, ano ang N natin? 20.
20 factorial ba? Over, ano ang R natin? Ano ang R? 2 factorial. Tapos, 20 minus, ano ba? 20 minus 2? Against each other twice in one season. 20 minus 2, 18. Okay. So, ilan lahat yan? Ako, may calcu ba kayo dyan? 19. Ilan yan? Pag sinolve natin, ang gawin nyo na lang dyan, technique nyo dyan, ay 20, di ba 20 factorial to. Ang gawin nyo, 20 times 19 times 18 factorial. Tapos, yung nasa baba, gawin nyo na lang yan, 2 times 1. Tapos, 18 factorial. Yan. So, magkakaroon ka ng cancel. Tapos, isolve mo na lang to. Magkakaroon ka ng 190. So, letter C. Yan. Ganyan lang. Ito naman, substitution lang yan. So, kailangan mo lang maisip na combination yung gagamitin niya. Saan galing yung 19? Anong ibig sabihin ng factorial? Pag nag-factorial ka, di ba? Ano yung mga kasunod na numbers? Pababa ng pababa. Available. Okay? Sige. Next. Ano next na tayo? Number 124. A shipping company charges 50 pesos as a base charge for packages weighing 1 kg and under. Okay? So, ibig sabihin, punta muna tayo sa first statement. Pag tinagalog niya yan, sabi, a shipping company nagcha-charge daw ng 50 pesos para tong, feeling ko ano to conditional function. If, as a base charge lang pa to, base charge for packages weighing less than 1 kg. Pero sabi, weighing 1 kg and under, so less than or equal to 1 kg. Tama? Tapos, then adds 20 pesos. Meron kang additional na 20 pesos kada kilogram. Pag ano na to, pag exceeding na. Okay, how much will packages weighing 10 kilograms cost to ship? Okay. Okay, so ang 10 kg, magkano kaya ang magiging ang cost niyan? So ang gagawin ko lang diyan, parang isipin mo lang siya as 1 kg plus 9 kg. Kasi meron kang kumbaga limitation. Basta pag 1 kg or mas mababa, matik may 50 pesos ka nang babayaran. Naiintindihan? So ito yon 50 pesos para dun sa una. Pero dun sa balancing 9 kg, ang i-apply mo na dun is yung 20 pesos kada kg. So, ano mangyayari dito? 20 times 9. Yan. Okay? So magkakaroon tayo ng 50 plus 180. The answer is 230 pesos. Okay? May nakasabot ka? Okay. Siguro i-rewrite natin para hindi din kayo maano. So, f of x is equal to 2x cubed. Okay? Tapos, ang x of g ay 2g plus 1. Tapos, ang g of z ay z squared over 2. Okay. So, ang sinasabi, ihanapin daw ang f of x of g of z. Oh. Yan. Ito mukhang nakaka-intimidate. If z is 4, find f of x of g of z. So, tingnan nyo muna yung pinaka-function sa loob. Ano yung pinaka-function sa loob? Yung unahin nyo muna yung g of z. Tama? Ayan, z and g muna. Okay? Nasundan to? Yung g of z? Okay. Saan siya nakapaloob? Nakapaloob siya kay kanino? Kay x. Okay? So, ngayon, ang ibig sabihin, nare-recognize g of z g of z. Nasa given. G of z. Tama ba? Ito ang g of z. Kanino natin ipapasok? Doon sa function x. Ito yung function x. Tama? So ibig sabihin, dito ko siya
sa substitute. Nagets? Naintindihan? Ito ipapasok ko na dun sa G. Oh. Baka nalilito kayo kasi x of G. Ipapasok nyo sa dun sa x of G. Tandaan nyo, itong x, ito yung pinaka-function, pero yung variable na papalitan nyo is yung letter G. Okay? So ngayon, pag ginawa ko yan, ano mangyayari? 2 times, itong G na to, papalitan ko lang ng Z squared over 2 plus 1. Okay? So naintindihan ba't naging ganito? Ito yun, G. Okay? Tapos, na-cancel yung 2, anong natira? Z squared plus 1. Okay? Gets na? Tapos, ano bang sabi? If Z daw is 4. So, dyan manggagaling yung 4 squared plus 1. So, actually, may value na kagad to na 17. Okay? Tapos, itong 17 na ito, tandaan nyo ha, na-solve na natin ito na na-plug natin dito. So, ito namang, mas malaking ito, ipapasok naman natin doon sa F. Di ba itong malaking ito, nasolve na nga natin yan as 17. So, itong 17 na to, yung ilalagay natin doon. Okay? So, ibig sabihin, 2 times 17 cube. So, pag ginawa nyo yan times nyo yan, yun na yung magiging 9826. Klaro na? Bakit naging ganon? Martin walks 31 meters from home. Nasaan yung home? Ito yung home. Okay. Martin walks 31 meters home from school. Okay, using some of the roads represented by the lines above. Anyway, if the distance between the school and the park and store if the distance between the school and the park and the store and his home is the same. Okay, store and his home. So, ibig sabihin, tingnan nyo ha, may label na kagad 7. So, kung 7 yan, ililabel ko na rin to as 7. Nasundan yan? Okay? Nasundan to? Wow, may label. Nasundan? Okay. How much shorter would he walk if he went directly without using the roads from school to his home? Haha. Okay. So, ibig sabihin, madali lang to. So, tandaan lang natin, pag school, so, parang ano yan, via roads. Tapos, via, ito, direct. Yan. So, ang tinatanong lang naman actually pala, yung school home na distance, kapag via roads, tsaka via direct. Dun sa via roads, ang sabi, 31, tama ba? Ilang meters yun? I-check na natin. So, kung ito 7, hindi. School lang naman tsaka home di ba? So, tingin nyo, itong nasa gitnang to, anong sukat nito? Ano sa tingin nyo to? Ilang meters to? 7 din. Kasi magkakapantay lang naman di ba? So, saan galing yung 31 meters dyan? At actually, ito lang yun, Tingnan nyo. From home, travel siya dito, 13 meters. Plus 7, ilan yun? 20. 20 plus 11, doon ang galing yung 31. Okay? Doon ang galing yung 31. Naiintindihan? Next, ang tinatanong, paano kapag direct? So, kapag direct, ano sa tingin nyo mangyayari? Ganito lang. So, kung gusto kong ma-solve to, ano pwede nating i-apply sa galing sa geometry? Tama ba? Pwede kong sabihin na ito ay isang triangle lang. So, ibig sabihin, ito ay 7. Ito na yung hinahanap natin direct. Home, tsaka school. Yan. Tapos, anong sukat nitong side na to? Di ba 11 to, so 13 ito. So, ibig sabihin yung kabuang ito ay ilan?
24. Tama ba? Okay, 24. So ngayon, alamin na natin. Without using the loads. So ano ang magiging sukat nito? 24 tsaka 7. 576 625. Ano mangyayari? Anong sukat nito? Sige, Pythagorean na lang yan. Okay? Hindi ko na-explain kung paano makuha to ha. 25. Anong ginawa niyo dyan? Sige na. 24 squared. Diba? Plus 7 squared tapos in-square root. This is square root of 625 kaya tayo nagkaroon ng 25. So ngayon, i-compare mo na yung 31 tsaka 25. So gaano siya mas maikli? Anong sagot? The answer is... Anong answer? Ima-minus mo na lang sila. So the answer is 6. Hindi niyo isasagot yung 25 ha. Pampalito lang yun. Oh, may nagsagot sa inyo letter A. Mali. Ang tinatanong kasi, how much shorter? Kaya kailangan mong isubtract. Di ba? Yung via road, 31. Yung direct, 25. So, kailangan mong i-difference. Okay? Pag mixture, problem, ang tandaan nyo lang lagi ay volume times concentration. Okay? Okay? Tandaan nyo yan ha. Yan lang lagi tatandaan nyo. O, ulit. Si Nikki daw, gusto niyang maghalo ng 5 liters, o para siyang 5 liters of a drink that was 10% sugar. So, yun, 10% sugar. Okay? So, kumbaga, ito yung unang component. Imimix niya. So, pag nagmimix ka, di ba, hinahalo mo, pa-plus yun. Imimix niya daw sa isa pang drink na, sabi, 50% sugar. So, ilalagay ko dito yung 50%. Kaya lang, alam mo ba kung ilan yung volume ng 50%? Yes or no? Si Nikki, ang dami niyang problema. Alam mo ba yung liters nung 50%? Yes or no? No. Kaya nag-set tayo ng variable na x. Liters. Binuo ko na yung word na liters, baka yung iba nalito, bakit may XL dyan? Di naman t-shirt dyan. Question, ganito po lagi? Yes. Isipin nyo lang siya lagi na parang ingredient 1 plus ingredient 2 equals yung pinaghalo. Parang ganun lang. Sino ba yan si Nikki? Okay? Tapos, tignan nyo, sabi, to make a drink. Pag sinabi to make a drink, di ba? Yun na yung resulting. To make a drink that was 25% sugar. So, dito ko ilalagay yung 25%. So, ibig sabihin, nung pinaghalo mo na, naging 25% na siya. Pero, alam mo ba yung volume ng 25%? Yes or no? Hindi binigay yung number mismo, pero, tandaan mo ang pinagsama mo ay, imagine mo meron kang 5 litro, i-add mo sa X na litro, so anong magiging sagot? Ano ang 5 tsaka i-add sa X? Okay, 5 plus X. O, nasundan na. Kaya tayo nagkaroon ng 5 plus X. 5 plus X na liters. O, hindi 5X rin. Okay, nasundan na. So, tapos, dito nyo na. So, kumbaga, itong line item na to, ito yung volume, di ba? Tapos, ito yung concentration. Anong sabi ko? Ita-times nyo lang sila. Tandaan, ang percent ay per 100. So, ano yung volume? 5 liters. Ita-times ko lang sa concentration. Ano yung concentration? 10%. Kung gusto mo mag-decimal, gagawin mo yung 0.10. Pero ang suggestion ko, gawin nyo na lang fraction. So, 10 over 100. Naintindihan? Si Kali, balik daw sa 21. Naku, mamaya, try natin. Plus, ganun ulit. Volume. Ano yung volume? X. Times the concentration. Ano yung concentration? 50 over 100. Kasi nga, 50%. Ang percent ay per 100. Equals
5 plus x, volume lang ulit ha, times concentration. Anong concentration? 25%. So, 25 over 100. Pero dahil mga base 100 yan, dapat kayang-kaya nyo nang isimplify yan, di ba? So, ngayon, pag sinolve mo to, 5 times 10 over 100. Anong sagot dito? Di ba ano lang yan? 5 times 10 is 50. 50 divided by 100, katumbas lang yun ng 1/2. Oy, JJ Mon, ba't 1/3? Nakuha na? Kaya 1/2? Next. Ano ang dito naman tayo. X times 50 over 100. Ano ang 50 over 100? Di ba 1/2 din? Kaya lang may x ka doon. So para siyang 1/2 times x. Kaya magkakaroon ako ng x over 2. Naintindihan? Kaya siya naging x over 2? Kuha na. Equals. Itong 5 plus x, i-retain ko na lang muna sa taas. I mean yan, as ganyan. Tapos ito, anong lowest term nito? Gutom na ako. 1/4. So, para siyang 5 plus x, ito times mo sa 1/4 or pwede ko na rin isulat as, since 1 lang naman yung numerator, ang gawin ko na lang, yung baba, i-divide ko na kagad sa 4. Okay. Naintindihan? So, ayan na. Di ba madali lang? So, tapos ito, basic math, algebra na. Divide, LCD kunin natin? 4. So, 4 times 1/2, ano to? Maka-start lang po. 4 times 1/2, 2. Di ba? Plus, 4 times x over 2. Ano na to? 2x. Sabi ni, 2x. Okay? Next, nasa kanan, 4 times buong quantity na ito. Since may 4 ka dito, makakancel yung 4. Ano matitira? 5 plus x. So, yan na. Lipat ko yung x sa kaliwa. So, 2x minus x equals, lipat yung constant sa kanan, 5 minus 2. So, the answer is 3 liters. Okay? Paano pag ang tinanong, what is the volume of the resulting mixture? Anong sagot? Paano pag gano'n naman yung tanong? What is the volume of the resulting mixture? Pa-screenshot. Ayaw ko. Joke lang. Anong grade to? Nursery daw. 8 liters. Tama. So, nasundan nyo. Kung gusto nyo ng marami pang mixture problem, pagpunta nyo dito sa IG link, may ako dyan, may math guide. Okay, sige, next. Malapit na. Mahilig din si Upkat sa mga ganito. The ratio of tomato to potatoes in a recipe is 5:3. So, ang gawin nyo lang dyan, pag ganyan, tomato, tsaka si potato to potato. Ang gawin nyo dyan, ito yung ratio. Tapos, gawin nyo dito, actuals. Yan, madali lang yan. Ano kaya maganda? The tomato to potato is 5:3. Okay. Pero, ang ratio ng potato to eggs, ano ba yan? May eggs pa. Sama tayo ng eggs. Kaya lang, si eggs is 5:7. Dito ako maglalagay, may another ratio sa kabila. 5:7. Yan. What is the ratio of the eggs to tomato? So, eggs to tomato. Eggs dapat muna. So, ano kayang pwedeng gawin dyan? Tingnan nyo, etong first column dito, tomato and potato yan. Tapos ito naman, potato and eggs. So, ang pwede nyo gawin dyan is hanapin nyo ano yung number sa potato. So, para makuha ko yan, ano kaya pwede kong gawin dyan? Ita-times ko lang sila. Tama ba?
Mas madali. So, magkakaroon ako ng actuals na 15. Nakuha nyo ba't 15? 3 times 5 lang yan. Anong GCM? Walang GCM. Walang GCM ha. Oh, 15. Tapos, isipin nyo lang, yung 3 naging 15. Anong ginawa mo sa 3 para maging 15? Nag-times 5 ka, di ba? So, itong 5 dito sa taas, i-times 5 mo lang din. So, magiging 25. Bakit ita-times? Kasi yung ratio, para siyang lowest term lang yan eh, di ba? Concept ng lowest term yan. So, para makuha mo yung actuals, kailangan meron kang ita-time sa kanya. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa kabila. Yung 5, para siyang naging 15. Ano nangyari? Yung 5, para maging 15, anong ginawa mo? Tinimes mo sa 3. Tama? Anong times 4? Times 3 nga. Sino yun? Si Jajam yun. Tapos may ramen ka pa dyan sa ano. Times 3, di ba? Yung 5, tinimes mo sa 3 para maging 15. So, ang gagawin ko dito sa 7, gagawin ko rin siyang times 3. So, ang actuals nito ay 21. So, ngayon, hinahanap is eggs. So, ibig sabihin, ang eggs ay 21. I-ratio mo siya sa tomato na 25. May lowest term pa ba ang 21 is to 25? Oh, Mars, baliktad ka. Sagot mo 25 is to 21. So, the answer is 21 is to 25. Wala na. So, ayan na yung sagot. Okay? Naintindihan nyo ba? May ganyang problem sa UPCAT last time. Iba lang yung tauhan. Parang mga prutas yata. Si Charmaine, si avocado, tsaka kung si man. Baka this year yun. Posing. Overtime na? Oo nga, 9:20 na. Okay. Next. Pahinga na tayo. Mukbang. Oo nga eh. Nakakain pa ako eh. Last 2 na problems na lang. Oh. Wag na. Okay. Madali lang to. Sige nga. Kaya niyo bang sagutan to? Merong formula dito eh. Standard formula lang naman yan. So, kung alam niyo yun, masasagutan niyo na to. Ang sagot dyan ay... Okay. Tapusin na natin, sir. Bagsak na sa try ko. Ganito. Ito lang tandaan nyo, ha. Ito yung technique dyan. Ito, bibigyan ko ng clue. Ano ba yan? Ito lang, ha. Yun. Yan. Kapag... Ito yung key. Kapag merong binigay sa inyong ganitong problem, iniban niya lang yung orientation, di ba? Kung kung ano mang kung paano man siya. Basta may right triangle doon, tapos hinati niya yan dito. Okay? Ang gagawin nyo lang dyan, normally may sukat ito na letter A. Halimbawa letter A yan. Tapos ito letter B. Tapos halimbawa ito letter C. Ang relation, basta ito, tandaan nyo na lang to, madali na siya. Basta yung figure ay triangle, na right triangle, tapos hinati dito sa may, sa pinaka, dun sa may right triangle. Ang equation nyo lang tatandaan lagi is, itong A, i-divide nyo dito sa B. Okay, tandaan nyo, yung A, i-divide nyo sa B. Tapos yung B, i-divide nyo lang sa C. Yan lang. Yan lang kadali.
Ayun o, hinati kaya. Ayan o. 2. Ayan o. Di ba? Kaya ako in example yun. Oh. Tapos mag-form na ng right triangle. So, nakita nyo? Yung format ha? Ito, over ito, equals ito over ito. So, yung maikli divided by yung nasa gitna, equal lang siya dun sa nasa gitna equals over yung nasa mahaba, over yung mahaba. So, pag ginamit ko yung ganyang relationship dito, paano ko gagawa ng equation? Tama ba? 9 divided by E. Diba? Ito yung hinahanap letter E. Is equal lang siya sa E. Divide ko sa 16. Naiintindihan? So, paano ko isa-solve yan? So, parang 9 times 16 equals E squared. Tama ba? Cross multiply. Tapos, square root nyo lang both sides. Hindi ko na muna tinimes yung 9 times 16 para madali. Ano ba square root ng 9? 3. Anong square root ng 16? 4. Anong square root ng E squared? E. So, the answer is 12. Letter B. Naintindihan ba? Dali lang, di ba? Okay, naintindihan? Screenshot. Oh. Hala, ang late. Last one na tayo, last one. What is the length? Uy. Okay. Madali lang to. What is the length of the circle's radius? Pag tinignan mo yung figure, sabi letter D daw ito. So, ibig sabihin, ito ay center. Tama ba? Tandaan nyo, kapag meron kang line na dumaan sa center, kapag gumawa ka ng ganito para mag-form ng triangle, lagi itong right. Lagi yan, lagi. Kasi, ganito yan meron yung principle sa job na hindi perfect yung circle. Anyway, papakita ko lang sa inyo kung bakit siya laging right line. Yan. Halimbawa, meron akong hinati ko siya sa gitna. Kapag gumawa ako ng triangle dito, ang mabubuo dyan, right angle. Lagi yon. So, pwede mo na i-apply yung Pythagorean. Kapag gumawa ako ng triangle mula dito, papunta naman dito, actually, right angle din yan. Pag gumawa ako dito, papunta dito, right angle din yan. Pag pumunta ako doon, punta ako dito, right. Lagi siyang right. Isa siyang babae. Lagi siyang right. Okay. So ngayon, gagamitan ko to ng, ay, wala daw. Lumiit. Kaya, nakikita nyo pa ba? Nakikita nyo na? Narinig nyo ba to? Ayan, okay. So, ang pinupoint ko lang dyan, kung meron kang circle, tapos hinati mo dun sa diameter, tapos nag-attempt kang gumawa ng triangle doon sa semicircle na side. Every time nagagawa ka ng triangle mula dun sa semicircle, lagi nagpo-form yan ng right angle. Ito yung sinasabi ko. Dahil lagi siyang right, isa siyang babae. Okay? Gusto ko lang mag-drawing. So ngayon, yun yung kasi 'di ba, kung mapapansin niyo dito, hindi naman niya in-indicate na may right angle. Pero dahil dumaan siya sa center, paano nating nalamang center yan? Diameter kasi siya. Kaya sure tayong nasa semicircle ka. Tapos gumawa ka ng triangle, sure tayong right angle yan. So ngayon, dahil right angle yan, gagamitan natin ng Pythagorean. So 7, 24, ano yung magiging sukat ng D? So, gamitan natin ng Pythagorean. 7 squared
plus 24 squared, square root natin. O, anong sagot dyan, mga kababayan? 49 plus 24 times 24 plus 49. 625. So, ano to? 25. Pythagorean triples ulit. So, ang D is 25. So, ano ang radius? 12.5. So, letter R. Letter R. Letter dog. Okay, tapos na ang UPCAT.